Hello guys, welcome ulit sa aking channel, Ogitech Vlog, at tayo may gagawin na LED TV. At tatak niya ay Avision. Siya po ay 43 inches at ang problema daw niya is backlight. So tingnan natin. Papalag ko siya. Ayan. So standby. Kumakan natin. Papower ko. Ayun, may lumabas na Avision. Ayun, kita nyo. So ulitin natin, patayin ko. Ayan, pinatay ko. Ayun, lumabas ulit, di ba? Avision. So backlight nga ang problema. So huwag na natin patagalin, palitan na natin ang backlight. Pagbabalik ako. Meanwhile, okay guys, ito yung kanyang model number. Avision. Model number 43K7860. So yan po siya. At siya isilyado pa. May silyo pa siya. Hindi pa siya nabuksan. So guys, tatanggalin ko lang mga tornilyo. Magbabalik ulit tayo. Okay guys, ito na yung ating ginagawang Avision. Papalitan natin ng mga bagong backlight na ang gamit natin ay ito, fair cut, factory cut with adhesive. So kailangan natin palitan silang lahat ng bago. At ang ilaw niya ay bali apat na strip sa 2, 4, 6, 7 times 4 is 28 pieces. Ang strip po niya ay pag ganun, bali 7 layer din na pataas. 3-4 times 7 is 28. So guys, papalitan natin lahat to. Bago yan, alamin muna natin kung ilang volts siya, kung 3 volts o 6 volts. At gamit tong ating backlight tester na assemble lang natin. Ayan, titignan natin kung ilang volts ang bawat isang ilaw. So guys, hindi makita yung kanyang harap tayo ng magandang pwesto. Yung kitang kita yung tester natin kasi medyo may kalumana. So ayan, hindi pa rin siya makita. Hindi, may kalumaan na kasi yung tester natin. So guys, pa-plug ko siya. Na-plug ko yung backlight tester na ito. At ito naman ay auto reduce. Ayan, 277, 72. Auto reduce naman siya. So tingnan natin kung ayan, kita ba? Dito tayo. So ayun, umiilaw. So hindi makita, no? Tingnan natin kung ilang volts ang isa. Ayun, umiilaw is 2.4, 3 volts. Pumapatak siya ng 2.5 volts. Pasok siya sa 3 volts. So ang ilaw natin is 3 volts. 3 volts ang ilaw natin. Kung papansin nyo, ito, ayan, merong isang hindi umilaw. Ayun, ito hindi umilaw to. Kundi, at dito naman, so
hindi siya kita, no? Ay, pagod naman, may ilaw lahat. So, may mga punti siya guys, kaya hindi may ilaw yung backlight niya. So, papalitan natin lahat ng bago at gamit ang ating backlight factory cut na backlight with adhesive. So, tingnan natin kung ilan ang pundi niya. So, ito siya. So, ayan, umilaw. Dito naman tayo. So, ayan, may punting isa. Sa bawat apat na ilaw, may isang punti. At dito, ganun din. So, ayan, may punti rin. Dito, so, walang punti. Good yung apat na ilaw. Pagdating dito, so ito wala, ayaw umilaw nito. Puntilato. So puntilato ito. Ayaw umilaw naman yung tatlo. So apat ang umilaw. At ito puro rin apat. So ito puntilato. Ayan, puntilato. So maraming punti guys. Okay, magbabalik tayo at may tumatawag. 15 minutes later. Okay guys, okay nagbabalik at ito, bali ang gagawin na lang natin is ipapatong na lang natin siya dito. Tatanggalin na natin lahat yung mga ilaw na yan. At ipapatong na lang natin siya para yun na lang din yung gagamitin natin na wire. Hindi na tayo magbabago, bali magwa-wiring lang tayo dito sa kanya. Okay guys, hindi ko na siguro mapapakita kung paano natin ikakabit, pero pagkatapos naman at makikita nyo naman yung paano ko siya ikinabit, kasi haba yung video natin, matagal to. Kailangan dito is matyaga talaga. Okay guys, para lang tayo walang back job, kailangan puro bago lahat. Okay guys, magbabalik ulit ako at magkakabit ko na silang lahat. Okay guys, okay nagbabalik at gusto ko lang pakita sa inyo na ito yung ginawa natin na backlight. Ipinatong lang natin, testing natin. Papalag ko lang yung ating backlight tester. Ayan. So guys, ating tester Ayan, ating tetest rin yung ating winiring na backlight per cut. Ayan. So ayan, ganyan yung gagawin natin. Pinakita ko lang sa inyo ganyan yung style. Pinatong lang natin at winiringan. Para yun na rin yung gagamitin natin na wiring papunta doon sa kanyang backlight driver. Okay guys, naumpisan ko na yung isa, tuloy-tuloy na yan basta matapos, at ako'y magbabalik ulit. 1 hour later. Okay guys, ako'y nagbabalik at ginabi na tayo kasi hirap mag-wiring. Yung pagwa-wiring ang pinakamatagal. So ayan guys, nakompleto ko na yung ilaw. I-testingin natin ngayon. Ipa-plug natin ngayon to. Ayan. So may standby siya. Power natin. Ayan. Uy, nag-blink lang siya. Yun ang problema. Hindi tumuloy ang ilaw. So try uli natin guys. Plug uli. Ayan. So standby. Then power. Ayan, nag-blue. So nag-blink lang siya. Gumanon lang siya.
mukhang may problema ang backlight driver. So silipin natin guys, tingnan natin kung anong problema nito. So bago ng lahat ang ilaw, pero kumurap lang ang ilaw. So ayan guys, wow, tingnan nyo yung capacitor guys, mga ka-viewers. Lumobo na yung capacitor, no? At tanggal na rin yung pinakang ano niya, wow. So lumobo, kaya siguro ayaw tumuloy ng ilaw at sinira na rin yung mga ibang ilaw dati. So papalitan natin itong capacitor na to at malalaman natin kung magtutuloy na yung kanyang ilaw. So ayan, talagang lumobo at yung balat lumutong. Ang value ng capacitor 33 microfarad, 200 volts. So hanap tayo ng ganitong capacitor guys. Babalik tayo guys. Ako yung nagbabalik at ito wala akong makitang 33 microfarad. Meron dito is 47. Ayan, binunot lang natin yan sa board lang din, medyo blurred. Ayan, 200 volts siya at isang 470 microfarad, 16 volts. Medyo blurred, hindi makita. Ayun, 16 volts at yung 47 200 volts. Yung kanina is 33 200 volts. So nalaglag na. Pwede yan 47 microfarad. At itong lumobo na to papunta na rin natin. Itong capacitor na to lumobo rin 470 microfarad, 10 volts. Pwede na 16 dyan. Ito. Ayan. So guys, testa natin yung camera. So ayan guys, tuturuin nyo na natin. Malaman kung ilaw na yung kanyang backlight. Tumubo pala yung capacitor sa backlight driver, yung kanyang pinakang capacitor filter sa backlight, at yung isa sa system yata to 470.
Okay guys, at testingin natin kung iilaw na yung backlight. Hindi lang pala backlight ang problema nito, pati yung backlight driver ayaw magtuloy ng supply kasi lumobo ang capacitor sa filter ng backlight driver. Okay guys, pa-plug na natin. Ayan. May standby na siya. Power natin. Ayun. Oh, di ba guys? May ilaw na. Okay na. Good na ang ating ginawang mission. Siya po ay pinalitan natin ng backlight. Lahat ng puro bago. Per cut with adhesive. 3 volts ang isa. Okay guys, ayan. Kanina ay umilaw kasi gawa ng capacitor. Lumobo na rin. At ngayon ay ipipix na natin lahat yung laman loob ng TV. Kasama na yung panel. Okay guys, magbabalik ako. 2 hours later. Okay guys, ayan, i-fix ko na yung ating ginagawang Vision. Ay kabit ko na lahat ng accessories pati panel niya. So tetestingin natin ngayon yung ating ginawang Vision. Palit tayo ng backlight. Plug natin. Ayan. So yun, may standby na. Pindutin natin. Ayan. Nag blue. Ayun. Nako. Ba't gano'n? Lumabas na ang image. At may problema pa. Nagpi-flicker ang video. Ang daming problema. Hindi lang backlight, pati image, video. Nagpi-flickering. So may gagawin pa pala tayo guys. Wow. Maliit lang ang kontrata ko dito pero marami palang problema. Classmate kasi ng aking anak. So guys, may problema pa pala itong TV ginawa natin. Nagpi-flicker ang kanyang video. Okay guys, hindi tayo magpo-focus sa kanyang T-con board. Okay, punutin na natin guys. Una, mag-aahang tayo kung saan siya may flicker. Kung sa right side pag naka-taob, kung sa kaliwa pag naka-taob din. So unahin natin dito sa kanyang right side pag siya'y nakataob, at pag nakatihaya is left side. So ayan, ilang natin yung kanyang ribbon wire. Ayun, ipa-plug natin. Pa-plug natin guys. Ayan. Standby. Pindot tayo. Angatin natin. Ayan, nag-blue. Tingnan natin. So, walang image. May guhit. May mga bar. Vertical bar. So, wala doon. Parang andito ang problema niya. Subukan natin yung kabila naman ng yang at ibalik natin to. Pag ito nag-image, sabihin may problema to. Magulo tong tape nito. Tanggalin ko nga tong tape. Ayan.
So ibalik natin to. Tinanggal ko lang yung tape. Ang gulo eh. Ayan. Ang hirap magbalik pagka hawak mo yung camera. Ayan. So ito naman tanggalin natin. Ito namang kaliwa pag nakataob ang ating iyahang. Ayan. At pa-plug natin. Plug uli natin. Ayun. So naka-standby. Hindot tayo na isa. Ayun, nag-blue. Ayun. So good to right side pagka nakataob. Meron siyang image. So ang problema is itong kaliwa pag nakataob. Okay guys, dito tayo magpo-focus ngayon sa hinang natin. Dito magte-tape method tayo. At gagawin natin, magbablock tayo ng mga signals. Okay guys, tatanggalin ko lang tong pinakang cover ng. Okay guys, ayan, bali sinalpa ko muna at binidyoan ko. Pinakita ko sa may-ari yung kanyang problema pa. Hindi lang pala kasi backlight ang naging problema nito, is pati yung kanyang picture, image ay may problema din. Sapulong mapalitan natin lahat ng backlight. Siguro to bago masira to, bago mapunti yung mga backlight nito, ganito na to, nagpi-flicker na. Okay guys, sinend ko lang sa may-ari yung video para makipakita ko sa kanya na may problema pa pala to, hindi lang backlight. Okay guys, bali ayusin natin yung liyan. Tatanggalin natin yung flickering. Total na setup na natin kanina. Ang problema ay nandito sa kanan. Pag nakataob is kaliwa. Doon tayo magbablock ng mga signal lines. Okay guys, magbabalik ako para tirahin na natin siya. 7 hours later. Okay guys, ako yung nagbabalik at pinakita ko lang yung video kanina doon sa may-ari. At para malaman niya na hindi lang pala backlight ang problema nito, is pati yung kanyang panel. Nagpi-flickering yung image, yung picture. So dati na siguro yun, alam nila yun, hindi lang sinabi. So guys, bali tinanggal ko na yung cover ng Tikon, at ang gagawin natin dito ay magtatanggal tayo ng LC1, LC2. Mapapansin nyo, ito yung kanyang LC1, LC2. Ayan o. Meron naka-indicate dito na ST1, ST2, LC1, LC2. So medyo blurred kasi hindi ganun kaganda yung ating camera. So maghahang tayo dito, yung LC1, LC2 nya, itong LC1, LC2. So yung LC1, LC2 na yan is pumunta yan dito sa kanyang top board. Meron yan dito na LC1, LC2 rin. Ayan dito, meron siyang LC1, LC2 dito. Ayun, kung mapapansin nyo, ayan, merong LC1 and LC1. Ito yung LC1, at dito ito yung LC2 and LC2. So tatry natin ihang tong resistor na to, kahit isa lang dyan sa dalawang resistor na yan, at saka dito sa LC1, LC2. So guys, maghahang lang ako kasi hindi ko siya magbibidyoan at wala akong taga-camera.
at yung camera yung hawak natin. So iyahan ko muna yung LC1 at yung LC2. Titingnan natin kung mawawala yung kanyang flickering, kasi nandito yung problema eh. Halos itong LC1, LC2 na to is meron din dito sa kabila, dito sa right side, pero wala naman dito yung problema sa right side. Kung nakataob is nandito sa left side, kaya dito tayo maghahang. So guys, magbabalik ako, ikakat ko muna yung video. Okay guys, bali nahang ko na yung LC1, LC2. Ayan siya. So ayan, hinang ko na yung LC1. Ito yung resistor na isa. Hinang natin yung isa kasi magkatuktong lang yan. At yung LC2 rin, ayan. Nakahang na rin yung LC2. So susubukan natin ngayon kung mawawala yung flicker nya. At pag di nawala yung flicker nya is maghahang pa tayo ng HC1, HC2, HC3, HC4, HC5 at HC6 kung sakaling hindi mawala yung kanyang flickering. Okay guys, ipa-plug natin. Tingnan natin kung mawawala yung kanyang flickering. So ayun, standby. Ito na may kung sana bumubukas. Ay nako, hindi nawala yung kanyang flickering. So ganun pa rin siya. Ayun, nagpi-flicker pa rin mga guys. Okay, hindi nawala, bunutin ko na. Hindi nawala yung kanyang flickering guys. Subukan ko naman mag-block. O kaya yaang natin itong mga ayan, HC1, HC2, HC3. Ito yung HC1. Mapapansin nyo, ayan o, medyo blurred eh. HC1, HC2, HC3, tapos HC4, HC5, HC6. So yung mga yan ay bali dito yan tumulay sa ribo na to papunta doon sa taas. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, may HC1, HC2. Ayan o. Ayan yung HC1, HC1, HC2, HC3, HC4, HC5, HC6. Bali yan yan. So bibilang tayo ng 6 na pin mula HC1, HC2. Bibilang tayo ng 6 na pin dito sa ribbon wire, at yun yung ibablock natin. So kakapay natin yan sa pamamagitan ng tester. Hindi ko man maipapakita sa inyo kasi nga hindi ko ma-video dahil hanapin natin sa continuity ng buzzer kung asan yung HC1, HC2 hanggang HC6. Okay guys, magbabalik uli ako. Kakat ko muna itong video para i-block yung HC1 hanggang HC6. Subukan ko naman mag-tape method. Okay guys, magbabalik tayo. Okay guys, bali ayan, nagbabalik ako at nag-block naman tayo ngayon, nag-tape method tayo. Ayan, hindi ko masyadong may papakita kasi hindi ganun kaganda yung ating camera, medyo blurred. So nag-block ako dito ng
6 na pin mula HC1 hanggang HC6. Bali 6 na pin. At may lang ako at kinapa ko yan sa tester. Yung unang dalawa is blanco yun, hindi natin sinama. Yung pangatlo yung HC1 tapos hanggang HC6. Okay guys, testingin natin. Masyado nang humaba itong video na itong TV na to kasi ang problema lang ito sa akin is backlight lang. May sounds daw, walang picture. Yung nga, backlight nga, pupalit natin ng backlight is may problema rin pala ang panel. Kaya guys, yan, testingin natin. Nag-block tayo ng HC1 hanggang HC6 kasi hindi nakuha sa LC1, LC2, pero hindi na natin kinabit yung LC1, LC2. Sinama na rin natin yung sa pagbablock. Nakahang na siya at naghang din tayo dito sa tape method naman. Pwede rin naman natin iangat lahat ng resistor mula HC1 hanggang HC6. Ang hirap i-focus. Ayan, masyadong blurred. Okay guys, testingin natin. Ipa-plug ko na siya. Ayan, tingnan natin kung hindi na siya magpi-flicker. So ayun guys, okay na, hindi na siya nag-flicker. Ayan, lumabas na ang no signal at hindi na siya nagpipigil. So hindi na ko sa LC1, LC2 sa paghahang ng resistor, at ginawa natin ay nag-block na rin tayo ng HC1 hanggang HC6. Okay guys, kakabitan ko siya ng TV Plus. Itatayo natin siya at obserbahan natin ng matagal. So guys, magbabalik tayo, nadali natin. Okay guys, so ayan, naitayo na natin at kinabitan ko na siya ng TV Plus. Testingin natin ulit ngayon. Obserbahan natin kung magtutuloy-tuloy na yung kanyang pag video na matino. Ayan, pa-plug ko. Ayan, ayaw umilaw at kung saan naman siya bumubukas. Ayun, ayan na, hindi na siya nagpi-flicker, buong-buo na siya. Okay na ang ating ginawang TV na Avision. Ang problema niya ay bali tatlo: backlight driver, yung capacitor doon na lumobo 33 microfarad,